Ang sabi ng anak ko, simula ngayon, magbabayad ka na ng upa para sa silid na tinutuluyan mo. Tumango ang kanyang asawa bilang suporta. Napangiti na lang ako. Hindi niya alam na ang bahay pala ay, nalulugod akong narito kayo. Pakilike po ang video na ito at pakinggan ang kwento ko hanggang sa dulo. At sabihin niyo sa akin kung saang lungsod kayo nakikinig para malaman ko kung gaano nakalayo ang narating ng kwento ko. Tahimik at predictable ang buhay ko sa loob ng nakaraang 30 taon. Simula nang pumanaw ang aking asawa si Mang Robert, nanirahan ako sa aming family home, isang simpleng bahay na 2 palapag sa isang suburban na lugar sa Ohio na binili namin 30 taon na ang nakalilipas noong 5 taong gulang pa lang ang aming anak na si Michael. Nabayaran na ang mortgage nito mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Ginugugol ko ang aking mga araw sa pag-aalaga ng aking hardin, pagiging volunteer sa lokal na aklatan at video call sa aking anak na si Susan, na nakatira sa California kasama ang kanyang sariling pamilya. Si Michael ay palaging ang aking maingat na anak. Kung si Susan ay adventurous at independent, si Michael ay nangangailangan ng structure, approval at gabay. Pagkatapos ng kolehiyo, pinakasalan niya si Jessica, isang babaeng may matalas na dila, perpektong manicured na mga kuko, at isang MBA na binabanggit niya sa bawat usapan. Nahirapan sila sa pinansyal sa loob ng maraming taon, nagpapalipat-lipat sa mga inuupahang apartment, at tinulungan ko na sila ng higit pa sa aking bilang. Noong nakaraang taon, nang mawalan sila ng lease, inalok ko sila ng aking spare bedroom. Hanggang sa makabangon lang kayo, sabi ko. 14 na buwan na ang nakalipas. Sa una, tila maayos ang lahat. Si Jessica ay nagluluto ng mga elaboradong hapunan. Si Michael ay nagmamasa ng damuhan nang hindi hinihingi at nanonood kami ng mga lumang pelikula tuwing Biyernes ng gabi. Ngunit unti-unti nagbago ang mga bagay. Nagsimulang ayusin ni Jessica ang mga kabinet ng aking kusina nang hindi nagpapaalam. Nagsimulang magbigay ng mga komento si Michael tungkol sa kung paano ko sinasayang ang kuryente sa pag-iiwan ng mga ilaw na nakabukas. Maliliit na kritisismo na nababalot ng pag-aalala. Sinasabi ko sa sarili ko na stressed sila, na mas matagal ang inaasahan kaysa sa paghahanap ng bagong lugar. Pagkatapos ay dumating ang hapunan na nagpabago sa lahat. Ito ay isang Martes ng gabi noong huling bahagi ng Setyembre. Gumawa ako ng pot roast, paborito ni Michael noong bata pa siya. Nakaupo kami sa dining table, ang parehong oak table kung saan libu-libong family meals ang naiserve ko. Nang bumahin si Michael sa partikular na paraan na iyon, alam kong may inihanda siyang sasabihin. "Mom, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon sa tirahan," sabi niya, hindi nakatingin sa akin. Binaba ko ang aking tinidor. "Siyempre, mahal ko. Nakahanap na ba kayo ng bagong apartment?" Ang tawa ni Jessica ay matalim, malutong. "Nakahanap ng bagong apartment? Marites, pinag-isipan namin. Meron kang buong bahay para sa iyong sarili. Well, dati. Masyado nang malaki para sa isang tao na i-maintain." "Okay naman ako," sagot ko. Pinapanatili ang aking boses na matatag. Mukhang hindi mapakali si Michael. "Ang punto ay, Mom, sa kasalukuyang market ng real estate, hindi makatuwiran sa pinansyal para sa amin na magrenta sa ibang lugar kung mayroon kang ganito kalaking espasyo. Nag-aambag kami sa groceries at utilities, ngunit sa tingin namin ay oras na para pormalin ang arrangement." Naramdaman ko ang lamig na bumaba sa aking tiyan. Formalin. "Simula sa susunod na buwan," sabi ni Jessica, nakahilig pasulong na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Kailangan mong magbayad ng upa para sa iyong silid. Kinakalkula namin ang patas na halaga sa market para sa isang solong silid sa lugar na ito. 4,000, 4,000 piso ay dapat makatuwiran." Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig sa akin. Magbayad ng upa sa sarili kong tahanan. "Jessica, hindi ko maintindihan. Ito ang bahay ko, si Robert at ako." Jessica interrupted, pulling out her phone. Nagsaliksik kami. Sa karamihan ng mga estado, kapag ang mga adultong anak ay nagbibigay ng pangangalaga at pamamahala sa pabahay para sa mga matatandang magulang, ilang mga legal na konsiderasyon ang nalalapat. Hindi kami humihingi ng marami, Marites.
Ang iyong patas na bahagi lang. Sa wakas ay tumingin sa akin si Michael at ang nakita ko sa kanyang mga mata ay nagpadurog sa puso ko. Hindi kalupitan, kundi kahinaan. Hinahayaan niya itong mangyari. Ang aking anak na pinalaki ko, isinuko ko, minahal ko ng walang kondisyon, ay tumatango lamang sa mga walang katuturang kahilingan ng kanyang asawa. Ito ay kalokohan, sabi ko ng mahinahon. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ang pangalan ko ay nasa deed. Sa ngayon, sagot ni Jessica, ang kanyang boses ay matamis na parang pulot at nakakalason. Ngunit ikaw ay tumatanda na, Marites, na kakalimutan mo ang mga bagay. Noong nakaraang linggo, naiwan mong nakaon ang kalan. Paano kung may mangyari sa'yo? Si Michael ang tanging anak mong lalaki sa estado. Mas magiging simple kung gagawin natin itong opisyal. Kung ipapasa mo ang bahay sa amin, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa property taxes, maintenance, kahit ano pa. Asikasuhin namin ang lahat at maaari kang mabuhay dito ng mapayapa. Tiningnan ko ang aking anak. Naghihintay na ipagtanggol niya ako na sabihin sa kanyang asawa na hindi siya makatuwiran. Sa halip, inabot niya ang kamay ko at kinamayan ito. Pag-isipan mo, ma'am, walang pressure. Pero ang upa ay magsisimula sa Disyembre 1. Napangiti ako noon. Talagang napangiti ako dahil sa sandaling iyon na unawaan ko ang lahat ng may perpektong kalinawan. Hindi nila alam na pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, pagkatapos ng lahat ng mga pag-uusap tungkol sa bahay, tungkol sa maingat na pagpaplano ni Robert, wala silang ideya tungkol sa trust, sa mga legal na proteksyon, sa matibay na dokumentasyon na iginiit ng aking asawa. Akala nila isa lamang akong nalilitong matandang babae na kaya nilang manipulahin. Wala silang ideya kung ano ang darating. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa aking silid, sa aking bahay, at binilang ko ang lahat ng nawala ko. Hindi mga pag-aari, kundi mga tao, pagtitiwala, ang ilusyon na ang dugo ay nangangahulugang katapatan. Si Robert ay namatay 3 taon na ang nakalipas, ngunit hindi ko kailanman naramdamang mas nag-iisa kaysa sa sandaling iyon. Ang aking anak na si Susan ay libu-libong milya ang layo, abala sa kanyang sariling buhay, sa kanyang sariling mga anak. Nakakapag-usap kami, oo. Ngunit maniniwala ba siya sa akin kung sasabihin ko sa kanya ang ginagawa ni Michael? Isipin ba niyang nag-e-exaggerate ako? Nagiging paranoid sa aking pagtanda? Ang pag-aalinlangan ay pumasok na parang ulap. Naisip ko ang mga kaibigan ko mula sa aklatan, mula sa simbahan, mula sa kapitbahayan. Ano kaya ang sasabihin nila kung sasabihin ko sa kanila na ang aking anak ay humihingi ng upa? Ang ilan ay makikisimpatya, tiyak, ngunit ang iba, kaya ko nang marinig ang mga bulong. Well, doon din siya nakatira ngayon. Siguro patas lang. Tumatanda na siya, alam mo? Siguro hindi niya nakikita ng malinaw. Ang takot ay totoo, matalim, agarang. Paano kung magtagumpay sila? Paano kung sa pamamagitan ng manipulasyon o legal na pandaraya, talagang makuha nila ang aking tahanan? Mayroon akong pensyon, oo, at social security. Ngunit ang 4,000 bawat buwan ay sisira sa aking budget. Wala na akong matitira para sa mga gamot, para sa maliliit na kasiyahan na nagpapagaan sa buhay. Ako ay magiging lubos na nakadepende sa kanila. Iyon ba ang plano nila? Gawin akong desperado sa pinansyal para wala na akong pagpipilian kundi ang ipasa ang bahay. Bumangon ako ng ng madaling araw, bahagyang nanginginig ang mga kamay, at pumunta sa lumang opisina ni Robert. Ginawa naming guest room ito noong lumipat si Michael, ngunit alam ko kung nasaan ang lahat. Ang filing cabinet sa aparador, pangalawang drawer mula sa ibaba. Sa loob ay mga folder na nakaayos sa maselang pagiging metikuloso ni Robert. Deed, insurance, medical records, legal documents. Kinuha ko ang folder na may label na Trust and Estate. Si Robert ay isang accountant, maingat at masusi sa lahat ng bagay. Nang mabayaran namin ang mortgage, iginiit niya na gumawa kami ng isang revocable living trust. Kung may mangyari sa akin, sabi niya, ayokong pagdaanan mo ang probate, ang mga komplikasyon,
Lahat ay mapoprotektahan. Inilatag ko ang mga dokumento sa maliit na desk, binuksan ang reading lamp. Ang aking mga mata ay nag-scan sa mga pamilyar na pahina at sa bawat talata, isang bagay na matigas at malamig ang nabuo sa aking dibdib. Hindi galit, hindi pa. Isang bagay na mas matalim, kalinawan. Ang bahay ay hindi lamang nakapangalan sa akin. Ito ay hawak sa Robert and Marites Chen Family Trust, kung saan ako ang nag-iisang trustee pagkatapos ng pagkamatay ni Robert. Sina Michael at Susan ay nakalista bilang mga benepisyaryo. Oo, ngunit pagkatapos lamang ng aking pagkamatay. Sa panahon ng aking buhay, ako ay may ganap na kontrol. Malinaw na nakasaad sa trust na walang benepisyaryo ang may anumang claim or interes sa ari-arian hanggang sa maganap ang distribusyon. Hindi ko maiwasang magtaka. Nakita ba ni Michael ang mga dokumentong ito? Nakita ba ni Jessica? Nang pag-usapan natin ang tungkol sa mana sa mga nakaraang taon, nag-assume lang ba sila na ang bahay ay ipapasa sa pamamagitan ng isang simpleng testamento, isang bagay na maaari nilang kontrahin o manipulahin? Mayroong higit pa. Isang liham mula sa aming estate attorney na may petsang iksin na buwan lamang bago ang pagkamatay ni Robert na nagkukumpirma sa istruktura ng trust at nagsasabi na nagdagdag kami ng probisyon. Anumang pagtatangka ng isang benepisyaryo na hindi nararapat na maimpluwensyahan ng trustee o hamunin ang trust sa panahon ng buhay ng trustee ay magreresulta sa automatikong pagkakait ng mana. Alam pala ni Robert, sa paanuman ng aking maingat na asawa ay hinulaan mismo ang ganitong uri ng sitwasyon. Umupo ako pabalik sa upuan, ang puso ko ay tumatakbo. Hindi ako walang magawa. Hindi ako isang nalilitong matandang babae na maaaring takutin palabas ng sarili kong tahanan. Mayroon akong legal na proteksyon, mga dokumentong matibay at ang katotohanan sa aking panig. Ngunit hindi iyon sapat. Kung basta ko na lang silang babanggain gamit ang mga dokumento, maaaring umatras sila pansamantala, ngunit ang sama ng loob ay mananatili. Makakahanap si Jessica ng ibang paraan para paalisin ako. Si Michael ay mapipilitan sa pagitan namin at mawawala ko ng lubos ang aking anak. Hindi, kailangan ko ng mas estratehikong paraan. Kailangan kong hayaan silang ganap na ipakita ang kanilang sarili, ilantad ang kanilang tunay na intensyon, at pagkatapos, kapag sila ay ganap nang nakatuon sa kanilang plano, kapag sa tingin nila ay nanalo sila, saka ako kikilos. Kailangan ko ng ebidensya, dokumentasyon, mga saksi. Kailangan kong protektahan ang aking sarili, hindi lamang sa legal, kundi pati na rin sa sosyal, emosyonal at praktikal na paraan. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa aking isipan, piraso-piraso. Una, idodokumento ko ang lahat, bawat pag-uusap, bawat kahilingan, bawat manipulasyon. Pangalawa, tahimik akong kokonsulta sa estate attorney, siguraduhin ang lahat ng mga dokumento ay napapanahon at mahigpit. Pangatlo, maingat kong lalapitan, pipiliin ang mga tao na mapagkakatiwalaan ko, bubuo ng isang support system na hindi nila alam, at hahayaan ko silang isipin na nananalo sila. Hayaan silang maging komportable, kumpiyansa, walang ingat. Habang sumisikat ang araw sa bintana ng silid-aklatan, maingat kong ibinalik ang mga dokumento sa kanilang folder. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang takot ay naroon pa rin. Oo, ngunit ito na ngayon ang gasolina, motibasyon. Gusto ni Michael na makipaglaro sa kanyang matandang ina. Gusto ni Jessica na magplano at mandaya. Malalaman nila na ang edad ay hindi nagpapatibay sa akin. Ito ay nagpatibay sa akin ng pasensya, karunungan, at lubos na pagtanggi na isuko ang mga bagay na binuo namin ni Robert. Ang digmaan ay hindi nagsimula sa hapunan na iyon. Ngunit iyon ang nagsimula nang magpasya akong lumaban. Noong Huwebes ng umaga, tinawagan ko ang Lawrence and Associates, ang law firm na kinakapitan ni Robert para sa aming estate planning. Pinanatili kong matatag ang aking boses nang sumagot ang receptionist, profesional at mahinahon na parang nagche-check lang ako ng routine paperwork. Ito si Marites Reyes. Kailangan kong mag-schedule ng konsultasyon kay Mr. Lawrence tungkol sa aking family trust. Siyempre, Mrs. Reyes, ito po ba ay may kinalaman sa mga update sa mga dokumento ng trust?
Sumulyap ako sa saradong pinto ng aking silid tulugan. Naririnig ko ang boses ni Jessica sa ibaba na nakikipag-usap sa telepono. Oh, at kailangan kong pag-usapan ang mga proteksyon laban sa potensyal na undue influence. Medyo urgent po. Nagkaroon ng pause. Nakikita ko po na may bakante si Mr. Lawrence bukas ng 10:00 ng umaga. Okay po ba iyon? Perfect. At pakinote po, kailangan ko ng dokumentasyon ng appointment na ito, mga kopya ng lahat ng kaugnay na sulat para sa aking mga personal na tala. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, binuksan ko ang isang bagong notebook na binili ko kahapon. Sa tuktok ng unang pahina, isinulat ko ang September 28, 2024, unang dokumentasyon. Pagkatapos ay nagsimula akong itala ang lahat. Ang pag-uusap sa hapunan, ang eksaktong mga salita ni Michael, ang mga manipis na banta ni Jessica, ang petsa kung kailan dapat magsimula ang upa, bawat detalye na natatandaan ko. Tapos na akong magsulat nang marinig ko ang mga yabag sa hagdan. Nakabukas ang pinto ng aking silid at sa pamamagitan ng siwang, nakita ko si Jessica na huminto sa landing. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang tumitingin sa aking saradong pinto. Narinig niya kaya ako sa telepono? Pinanatili ko ang aking ekspresyon na neutral, ang aking paghinga ay matatag. Sa ibaba, nakita ko si Michael na gumagawa ng kape. Mukha siyang pagod, hindi komportable. Mabuti, baka mayroon pa ring konsensya sa kanya. "Morning, Mom," sabi niya, hindi gaanong nakatingin sa akin. "Good morning, dear." Nagbuhos ako ng orange juice para sa sarili ko. Pinapanatiling hindi nagmamadali ang aking mga galaw. May mga errands ako sa bayan ngayon. Lalabas ako halos buong umaga. Errands. Lumitaw si Jessica sa pinto, bagong ligo at nakabihis na parang pupunta sa isang board meeting. "Anong klaseng errands?" Mapurol akong ngumiti. "Oh, yung mga karaniwan lang. Library, pharmacy, lunch with a friend." "Sino ang kaibigan?" Ang tanong ay matalim, kahina-hinala. "Carol Jensen, nagvo-volunteer kami ng sabay." Totoo yon. Nagvo-volunteer kami ni Carol. Hindi ko lang binanggit na hindi kami nag-schedule ng lunch. Ang kasinungalingan ay madaling lumabas, maayos. Natututo ako. Nagpalitan ng tingin si Jessica kay Michael. "Madalas kang lumalabas lately." "Gusto kong maging aktibo," sagot ko. "Hindi ba yan ang palagi mong sinasabi na dapat kong gawin? Huwag magkulong sa bahay." Nakikita ko ang pagkadismaya sa ekspresyon ni Jessica. Gusto niyang tumutol, ngunit hindi niya magawa nang hindi ibinubunyag ang kanyang pagnanais na subaybayan ang aking mga kilos. Ang appointment kay Mr. Lawrence ay eksaktong nangyari ayon sa inaasahan ko. Siya ay isang lalaki sa kanyang unang bahagi ng 60s na may pilak na buhok at matalas na mga mata na hindi makalampas. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon ng maingat, factual ng walang embellishment ng emosyon, ang kanyang ekspresyon ay dumilim. "Mrs. Reyes, ang iyong inilalarawan ay posibleng financial elder abuse. Ang demand para sa upa mula sa iyong sariling tahanan, ang suwestyon na ipasa mo ang deed. Ito ay mga klasikong taktikang manipulasyon. Naiisip ko rin, pero mayroon akong mga dokumento ng trust. Protektado ako, hindi ba?" "Legally, yes. The trust is solid. Your son and daughter-in-law have no legal claim to the property during your lifetime." Ngunit, humilig siya pasulong. Ang proteksyon sa papel ay gumagana lamang kung ito ay ipinatupad. Kung ikaw ay natatakot na pumirma ng isang quitclaim deed o kung sila ay magtagumpay na maideklarang hindi ka kompetente. Nanlamig ang dugo ko. Magagawa ba nila iyon? Maaari nilang subukan. Nabanggit mo na sinabi ni Jessica na naiwan mong nakaon ang kalan. Kung sila ay bumuo ng isang kaso na hindi mo na kayang pamahalaan ang iyong mga gawain, maaari silang mag-petition para sa guardianship. Hindi madali, ngunit posible. Ano ang kailangan kong gawin? Naglabas si Mr. Lawrence ng isang legal pad. Una, idodokumento natin ang lahat. Bawat pag-uusap, bawat demand, bawat banta, gaano man ito kasubtle. Pangalawa, gagawa ako ng sulat sa iyong anak at manugang na nagpapaalala sa kanila ng istruktura ng trust at ng kanilang kakulangan sa legal na claim sa ari-arian. Ito ay magiging professional ngunit matatag. Pangatlo,
ipapa-evaluate natin sa iyo ang isang manggagamot. Cognitive function, mental competency. I-document natin na ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Hindi ba ito magagalit sa kanila? Posible, ngunit sa ngayon iniisip nilang mahina ka. Kailangan nating ipakita ang lakas, magtakda ng mga hangganan at Mrs. Reyes. Tinitigan niya ako ng seryoso. Kung sila ay mag-escalate, kung may anumang pahiwatig ng pisikal na pananakot, mga banta o pagnanakaw, tawagan mo ako kaagad at tawagan mo ang pulis. Umalis ako sa kanyang opisina na may folder na puno ng mga dokumento at kopya ng sulat na ipapadala niya sa pangalan ni Michael. Ang aking mga kamay ay matatag na ngayon. Ito ay totoo. Ito ay nangyayari. Ngunit nang makauwi ako, agad kong nalaman na may nagbago. Masyadong tahimik ang bahay. Nasa driveway ang kotse ni Jessica, ngunit walang tunog ng telebisyon, walang mga boses. Nakita ko sila sa dining room na nakaupo sa mesa na may mga papel na nakalatag sa harap nila. Tumingala sila nang pumasok ako at ang ngiti ni Jessica ay nagtatagumpay. Marites, kailangan nating pag-usapan ang iyong mga pinansyal. Kumikinig ang aking tiyan. Paumanhin? Mukhang miserable si Michael. Ma'am, nahanap namin ang mga bank statement mo sa recycling bin. Sinusubukan lang naming ayusin ang bahay at ikaw ang naghalongkat sa aking recycling. Hindi iyon ang punto, sabi ni Jessica. Ang punto ay makikita natin kung magkano ang iyong ginagastos. Ang iyong pensyon at social security ay pinagsama ay halos 16,000 bawat buwan. Madali mong kayang bayaran ang 4,000 na upa. Sa katunayan, medyo nasasayang ka sa iyong pera. Tinitigan ko siya, ang pagkaunawa ay lumalabas. Pinaplano nila ito, nangangalap ng impormasyon, ginagawa ang kanilang kaso. Hindi ninyo karapatang tingnan ang aking mga dokumentong pinansyal. Mayroon kaming lahat ng karapatan, sabi ni Jessica. Dito kami nakatira. Sinusuportahan namin kayo. Si Michael ang anak ninyo. May responsibilidad siyang tiyakin na maayos ang pamamahala ninyo sa inyong pera. At prangka lang, Marites, hindi ka maayos. Tingnan mo ito. Itinaas niya ang isang statement. Nag-donate ka ng 1,000 sa library noong nakaraang buwan. 750 sa kung anong charity. Iyon ang pera namin na ibinibigay mo. Iyon ang pera ko at hindi ninyo ako sinusuportahan. Sinusuportahan namin kayo. Ito ang bahay ko sa ngayon. Ang boses ni Jessica ay yelo. Ngunit nakipag-usap na kami sa mga tao, marites, mga abogado, mga financial advisor, at lahat sila ay sumasang-ayon. Sa edad mo, sa iyong mga sitwasyon, makatuwirang ilipat ang mga ari-arian sa mga miyembro ng pamilya, estate planning, pag-iwas sa mga buwis. Ito ay matalino lamang. Tiningnan ko si Michael ng tahimik, nagmamakaawa sa kanya na makialam. Binuksan niya ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara ito. Walang sinabi. Doon ko alam na hindi ito si Michael na mahina. Ito ay si Michael na kasabwat. Nagpasya na siya. Naiintindihan ko, sabi ko ng mahinahon. Well, makakatanggap kayo ng sulat mula sa abogado ko sa lalong madaling panahon. Iminumungkahi kong basahin ninyo ito ng maingat. Ang tingin sa mukha ni Jessica ay hindi matatawaran. Purong pagkabigla na mabilis na sinundan ng galit. Ang abogado mo? Napangiti ako, ang parehong ngiti na ibinigay ko sa kanila sa unang hapunan na iyon. Talaga bang inisip ninyo na hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko? Talaga bang inisip ninyo na ako ay napakasyunga? Pumasok ako sa aking silid at sinarado ang pinto, ang puso ko ay tumitibok. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Jessica, matalim at galit. Nagsisinungaling siya, kailangan niyang magsinungaling. Ngunit hindi ako nagsisinungaling, at ngayon alam na nila ito. Ang digmaan ay tunay na nagsimula. Ang sulat mula kay Mr. Lawrence ay dumating sa pamamagitan ng certified mail noong Lunes ng umaga. Tiningnan ko mula sa bintana ng aking silid habang pumipirma si Michael dito. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Lumitaw si Jessica sa kanyang balikat kaagad, hinablot ang sobre mula sa kanyang kamay. Hindi ako bumaba sa ibaba, naghintay ako. Ang pagsabog ay dumating sa loob ng ilang minuto. Ang boses ni Jessica ay kumalat sa buong bahay, matinis at galit. Ito ay kabaliwan. Hindi niya ito magagawa. Michael,
Sinusubukan kang tanggalin ng iyong ina sa iyong mana. Hindi ko marinig ang sagot ni Michael, ngunit ang sagot ni Jessica ay malinaw na malinaw. Wala akong pakialam kung ano ang sinasabi ng abogado. Ito ay elder abuse. Siya ay minamanipula ng abogado na iyon. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Idinokumento ko ang lahat sa aking notebook. Ang petsa, ang oras, ang kanilang mga reaksyon. Pagkatapos ay gumawa ako ng ilang mga tawag. Una sa aking anak na si Susan sa California. Honey, kailangan kong malaman mo ang isang bagay. Mahal kita at mahal ko ang iyong kapatid. Ngunit may isang sitwasyon na nagaganap at kailangan kong malaman mo ang katotohanan. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang unang kawalan ng paniniwala ni Susan ay naging galit, pagkatapos ay determinasyon. Mom, nagbubook na ako ng flight. Nandito ako sa weekend. Hindi mo kailangan ko, hindi mo dapat harapin ito ng mag-isa. Ang pangalawang tawag ko ay kay Carol Jensen, ang kaibigan kong volunteer. Naging tapat ako sa kanya. Carol, ayoko mang manghingi, ngunit kailangan ko ng isang tao na maaaring magpatotoo sa mga pag-uusap, isang tao na maaaring kumpirmahin na nasa tamang pag-iisip ako kung sakali. Mauunawaan mo bang bumisita ng regular? Marites, syempre, naramdaman ko na may mali. Mukha kang stressed lately. Ano ang kailangan mo? Sige na, ang presensya mo lang, marahil 1 beses o 2 beses sa isang linggo. At kung mapansin mo ang anumang nakababahala, anumang bagay, kailangan kong i-document mo ito. It's done. Sa Miyerkules, nakilala ko si Dr. Patricia Moore, ang aking doktor sa nakalipas na 15 taon. Nagsagawa siya ng isang komprehensibong cognitive evaluation, memory tests, reasoning exercises, mental status examination. Sa dulo, tumingin siya sa akin ng seryoso. Margaret, ang iyong cognitive function ay ganap na normal. Mas mabuti pa kaysa normal, prangka lang. Bakit mo kailangan itong ma-document? Ipinaliwanag ko. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas. Maghahanda ako ng isang liham para sa iyong abogado na nagsasaad na ikaw ay nasa tamang pag-iisip at may kakayahang pamahalaan ang iyong sariling mga gawain. At Margaret, mag-ingat ka. Nakakita na ako ng mga kaso na tulad nito dati. Noong gabing iyon, nagluluto ako ng hapunan nang si Jessica at Michael ay pumaligid sa akin sa kusina. Ang mukha ni Jessica ay namumula, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit na halos hindi mapigilan. Kailangan nating mag-usap ngayon. Binuksan ko ang kalan. Nakikinig ako. Lumapit si Michael. Ma'am, ang liham na ito mula sa abogado mo. Ito ay nakakasakit. Parang hindi mo kami pinagkakatiwalaan. Hindi ko ginagawa, sabi ko ng simple. Nanghingi kayo ng upa mula sa akin sa sarili kong tahanan. Minanipula ninyo ang mga pribadong dokumentong pinansyal ko. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Sinusubukan naming tumulong. Ang boses ni Jessica ay tumaas. Minamanipula ka ng abogado na iyon. Malamang na naniningil siya sa iyo ng malaki, ginagastos ang iyong ipon. Ang aking sitwasyong pinansyal ay hindi iyong problema. Ito ay kapag binibitawan mo ang aming mana. Si Jessica ay nagbangga ng kamay sa counter. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2,000 pa sa market na ito. At ibinibigay mo lahat sa mga abogado at charity habang kami ay naninirahan sa isang silid at nahihirapan. Hindi ka karapat-dapat sa aking mga ari-arian habang ako ay nabubuhay, sabi ko ng mahinahon. Malinaw ang trust. At kung ipagpapatuloy mo ang pag-uugaling ito, baka hindi ka rin karapat-dapat sa anumang bagay pagkatapos kong mamatay. Pumuti ang mukha ni Michael. Mom, hindi mo pwedeng sabihin niyan. Basahin mo ang trust document. Merong clause tungkol sa undue influence. Kung susubukan mong manipulahin o pilitin ako tungkol sa aking estate, maaari kang ma-disinherit. Iginiit iyon ng iyong ama. Ang tawa ni Jessica ay mapait. Mahal na mahal mo si Robert. Palaging sobrang kontrolado kahit mula sa libingan. Well, makikita natin kung ano ang sasabihin ng isang judge tungkol doon. Michael, ang iyong ina ay malinaw na hindi kompetente na pamahalaan ang kanyang mga gawain. Tingnan mo siya na gumagawa ng mga wild accusations,
nagbabanta sa sarili niyang anak. Kailangan nating magpetisyon para sa guardianship. Ang banta ay nakabitin sa hangin na parang lason. Naramdaman ko ang yelo sa aking mga ugat. Kung susubukan ninyo iyan, sabi ko, ang aking boses ay matatag sa kabila ng aking tumatakbong puso. Lalabanan ko kayo sa bawat mapagkukunan na mayroon ako. Mayroon akong dokumentasyon mula sa aking manggagamot. Mayroon akong mga saksi sa inyong pag-uugali. Mayroon akong mga financial record na nagpapakita ng aking competent management ng aking mga gawain. At mayroon akong abogado na nag-specialize sa elder law. Matatalo kayo. Makikita natin iyan. Hinawanan ni Jessica ang braso ni Michael. Halika na, lalabas tayo. Pagbalik natin, inaasahan kong napag-isipan mong muli ang walang kabuluhang posisyong ito. Lumabas sila, ang pinto ay sumasara sa likuran nila. Tumayo ako sa kusina. Ang aking mga kamay ay humahawak sa counter. Ang aking buong katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa takot sa pagkakataong ito, kundi dahil sa galit. Dahil sa adrenaline ng paghaharap. Nagbanta sila ng guardianship. Ganap nilang ipinakita ang kanilang tunay na intensyon. Hindi ito tungkol sa patas na upa o makatuwirang mga inaasahan. Ito ay tungkol sa kontrol, tungkol sa pagkuha ng lahat ng mayroon ako. Ngunit ako ay tumayo ng matatag. Hindi ako nagbaba. Hindi ako sumuko. Sa loob ng 3 araw, halos hindi ko sila nakita. Dumating sila at umalis sa mga kakaibang oras, iniiwasan ako. Ginamit ko ang oras upang magpahinga, upang makabawi mula sa emosyonal na pasanin ng paghaharap. Tumawag si Susan araw-araw. Si Carol ay dumalaw 2 beses, nagdadala ng groceries at kasama. Ang sulat ni Dr. Moore ay dumating, isang propesyonal na pahayag ng aking kumpletong mental competency. Binubuo ko ang aking kuta layer by layer, dokumento by dokumento, saksi by saksi, at naghahanda ako para sa anumang darating. Ang pagbabago ay nangyari noong Sabado ng umaga. Gumising ako sa amoy ng bacon at kape. Tunay na kape, hindi instant. Nang bumaba ako, maingat at alerto, natagpuan ko ang kusina na nabago. Si Jessica ay nasa kalan na nakasuot ng apron na hindi ko pa nakikita dati, nagluluto ng kumpletong agahan. Si Michael ay naghahanda ng mesa gamit ang magandang china. Magandang umaga, Mom. Ang ngiti ni Michael ay maliwanag, kinakabahan. Gusto naming igawa ka ng agahan. Tumayo ako sa pinto, sinusuri. Isang paghingi ng tawad? Lumingon si Jessica. Ang kanyang ekspresyon ay maingat na inayos sa isang bagay na kahawig ng init. Marites, naging napakasama namin. Talagang masama. Michael at ako ay nag-usap buong gabi at napagtanto namin na inilalagay namin ang aming stress at mga problema sa pananalapi sa iyo. Hindi ito patas. Nagdala siya ng plato sa mesa. Bacon, itlog, toast, sariwang prutas na magandang inayos. Mangyaring umupo. Simulan natin ulit. Umupo ako, ngunit hindi ko hinawakan ang pagkain. Hindi pa. Ano ang nagbago? Bahagyang gumalaw si Michael. Nakipag-usap kami sa mga magulang ni Jessica. Sila ay nagturo na kami ay walang pasasalamat. Binuksan mo ang iyong tahanan para sa amin nang wala kaming mapupuntahan at binalikan ka namin ng mga paghahabol at akusasyon. Patawad, Mom. Talaga? Gusto naming ayusin ito? Dagdag ni Jessica, umupo sa tapat ko. Ang kanyang ngiti ay perpekto, pinag-aralan. Ang upa, kalimutan mo na. Isang walang kabuluhang ideya. Ito ang iyong bahay. Mga bisita tayo rito at dapat ay tinatrato ka namin ng may paggalang at pasasalamat. Kinuha ko ang aking tinidor, hiniwa ang itlog. Sila ay niluto eksakto kung paano ko gusto sila. At ang liham ng abogado? Nalampasan na, sabi ni Jessica ng mabilis. May karapatan ka na ipagtanggol ang iyong sarili. Nagpatakot kami sa iyo at iyon ang aming kasalanan. Hindi kami susubaybayan ang guardianship o anumang katulad nito. Gusto lang namin ng kapayapaan, harmony ng pamilya. Kumain ako ng dahan-dahan, iniisip na ito ay isang taktika, isang malinaw na taktika. Kumonsulta sila sa isang tao, marahil isang abogado, marahil isang mas matalino kaysa sa kanila at sinabihan na wala silang legal na posisyon.
Kaya ngayon sinusubukan nila ang manipulasyon ng ibang uri, kabaitan bilang isang armas. Pinahahalagahan ko ang agahan, sabi ko sa wakas. At pinahahalagahan ko ang paghingi ng tawad, ngunit sa tingin ko ay oras na para pag-usapan natin ang paghahanap ninyo ng sarili ninyong lugar. Nanlalata ang mukha ni Michael. Ma'am, nandito na kayo ng 14 na buwan. Pareho kayong may kakayahang empleyado na matatanda. Siguradong nakapag-ipon na kayo para sa unang bayad at huling bayad ng upa kahit saan. Bahagyang lumipad ang maskara ni Jessica sa isang segundo, isang kisap mata ng galit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay bumalik ang ngiti. Kaya natin, oo, ngunit Marites, napag-isipan na namin bakit kami lilipat. Ang bahay na ito ay napakalaki at madalas kang mag-isa dito. Paano kung manatili kami, ngunit gagawin natin itong mas opisyal? Maaari kaming magbayad ng aktwal na upa, market rate, at tumulong sa maintenance. Magkakaroon ka ng kita, kasama, at magkakaroon kami ng abot-kayang pabahay. Lahat ay mananalo. Hindi, sabi ko ng simple. Hindi. Ang boses ni Jessica ay tumalim. Basta na lang, hindi mo man lang isa sa alang-alang. Hindi. Gusto ko ang aking tahanan pabalik. Gusto ko ang aking privacy. Gusto kong mabuhay nang hindi naglalakad sa mga shell ng itlog, nang hindi nag-aakala kung ano ang ginagawa ninyo sa aking recycling, nang hindi ginagawang pakiramdam na ako ay isang pasanin sa aking sariling bahay. Hinawakan ni Michael ang mesa. Mom, please. Nagkamali kami, ngunit kami ay pamilya. Huwag mo kaming itapon. Hinila ko ang aking kamay. Binibigyan ko kayo ng 32 araw na paunawa. Iyon ay mapagbigay at legal. Gamitin ninyo ang oras na iyon upang makahanap ng apartment. Tutulungan ko pa kayo sa mga gastos sa paglipat kung talagang mahigpit ang pera. Ang pagbabago sa mukha ni Jessica ay kahanga-hanga. Ang init ay sumingaw na parang hamog sa umaga, nag-iwan ng malamig na kalkulasyon. 30 araw. Naiintindihan ko. Well, Marites, sa tingin ko ay gumagawa ka ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Ikaw ay matanda na, ikaw ay nag-iisa, at sinusunog mo ang mga tulay sa tanging pamilya na mayroon ka sa malapit. Ang anak ko ay darating ngayong gabi, sabi ko ng mahinahon. Makakasama siya sa akin ng 1 linggo, at mayroon akong maraming mga kaibigan na nag-alok ng suporta. Susan, Michael ay mukhang natatakot. Tinawagan mo si Susan? Ang katotohanan. Jessica ay biglang tumayo. Ang kanyang upuan ay kumaskas sa sahig. Ito ay walang kabuluhan. Michael, ang iyong ina ay malinaw na nakakaranas ng isang uri ng episode. Una, ang paranoia tungkol sa trust. Ngayon, siya ay bumabalik sa iyong sariling kapatid. Hindi ko binabalik ang sino man. Sinabi ko lang kay Susan ang nangyayari. Pinili niyang dumating para suportahan ako. Tumunog ang doorbell. Nagpalitan ng tingin sina Jessica at Michael. Bumangon ako nang hindi nagmamadali at lumabas upang sagutin ito. Si Carol ay nakatayo sa beranda na may hawak na casserole dish. Magandang umaga, Marites. Dinala ko ang chicken dish na nagustuhan mo. Naisip ko na maaari tayong mag-lunch ngayon. Sumilip siya sa loob ng bahay, ang kanyang tingin ay matalim at mapagmasid. Oh, pasensya na. May bisita ka ba? Talagang hindi. Si Michael at Jessica ay malapit nang matapos sa agahan. Mangyaring pumasok. Ipinakilala ko sila, pinapanood kung paano tinanggap ni Carol ang eksena gamit ang propesyonal na mata ng isang retiradong social worker. Siya ay naging isa sa loob ng 30 taon bago magretiro. Alam niya ang dysfunction kapag nakita niya ito. Ikinagagalak kong makilala kayong dalawa, sabi ni Carol nang magiliw. Madalas kanyang binabanggit, Marites. Saan ka man kayo mapunta, ang inyong ina ay napakabuti. Marites ay nagsasabi tungkol sa iyo ng madalas, Michael. Malaki ang swerte mo na mayroon kang napakagandang ina. Ang banayad na diin sa swerte ay hindi napansin ng sinuman. Ang ngiti ni Jessica ay mahigpit. Oo, lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa amin. Sigurado ako na kayo ay. Lumingon si Carol sa akin. Marites, pupunta ba tayo sa living room para sa tsaa? Marami akong sasabihin sa iyo tungkol sa library fundraiser. Sa susunod na ilang oras, ang presensya ni Carol ay lumikha ng isang buffer,
Isang saksi, isang reality check. Nang dumating si Susan noong gabi, mahusay, matagumpay na si Susan kasama ang kanyang abogado na asawa at ang kanyang walang nonsense na ugali. Ang power dynamic ay ganap na nagbago. Hinila ni Susan si Michael sa gilid. Narinig ko ang kanyang boses, matalim at dismayado. Ano ang iniisip mo? Humihingi ng upa mula sa ina? Nabaliw ka na ba? Noong gabing iyon, kaming 5 ay nakaupo sa sala. Inilatag ni Susan ang lahat ng may legal na katumpakan. Ang istruktura ng trust, ang aking mga karapatan, ang kanilang kumpletong kakulangan sa claim sa ari-arian. Sinubukan ni Jessica na makipagdebate, mag-spin, magdahilan. Bawat pagkakataon ay pinatahimik siya ni Susan. Mayroon kayong 30 araw, sabi ni Susan sa huli. Kung hindi kayo umalis bago ang oras na yon, ipagpapatuloy ng nanay ko ang formal na eviction. At pagkatiwalaan mo ako, ito ay nasa record ninyo. Hindi kayo makakarenta sa kahit saan na disenteng. Tumingin si Michael sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Mom, I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko kailanman inisip na aabot ito ng ganito kalayo. Baka totoo siya. Baka siya lang ay nagsisisi na nahuli siya. Hindi ko na alam. At ang malungkot na katotohanan ay wala na akong lakas para malaman ito. 30 araw, sabi ko ulit. Gamitin ninyo ito ng produktibo. Bumalik si Susan sa California pagkatapos ng 1 linggo. Natiyak na hinahawakan ko ang sitwasyon, ngunit nag-aalala pa rin. Tawagan mo ako araw-araw, Mom, sinasabi ko. At kung gagawa sila ng anumang nakakatakot, tumawag ka agad sa pulis. Sa unang 2 linggo ng turn to araw na notice period, naglayo sina Michael at Jessica. Umuwi sila ng huli, umalis ng maaga, at umiwas sa mga common area kapag ako ay naroroon. Ang bahay ay umiiral sa malamig. Tensyonadong katahimikan. Idinokumento ko ang kanilang mga kilos, pinanatiling nakalock ang aking silid-tulugan sa gabi, at ipinagpatuloy ang aking routine ng pakikipagpulong kay Carol at iba pang mga kaibigan. Pagkatapos sa araw 17, humingi sila ng family meeting. Ito ay linggo ng gabi. Nagbabasa ako sa sala nang lumitaw si Michael, mukhang pagod at mas matanda kaysa sa kanyang 40 taong gulang. Mom, gusto ni Jessica at ako na kausapin ka. Talagang kausapin. Walang argumento, walang demand, simpleng pag-uusap. Labag sa aking mas mabuting paghuhusga, pumayag ako. Umupo kami sa dining room, neutral territory, na may mga tasa ng tsaa na inihanda ni Jessica. Hindi ko ininom ang akin. Hindi ako paranoid eksakto, ngunit hindi rin ako tanga. Marites, nagsimula si Jessica, ang kanyang tono ay mapagkumbaba. Nagkaroon kami ng oras para mag-reflect at napagtanto namin na mali ang lahat ng aming approach. Kami ay stressed, natatakot tungkol sa aming sitwasyong pinansyal, at kami ay nagalit sa maling tao. Naging napaka-generous mo. Pinahahalagahan ko ang iyong sinasabi. Ang problema, Michael ay nagpatuloy, naghanap kami ng mga apartment at ang market ito ay brutal. Napakamahal ng lahat. Anumang kayang bilhin ay masyadong malayo sa aming mga trabaho o nasa mga lugar na hindi ligtas. Sinusubukan namin, ngunit kailangan namin ng mas maraming oras. Si Jessica ay nag-interrupt. Isa pang 60 araw, 3 buwan sa kabuuan. Magbibigay iyon sa amin ng sapat na oras upang makapag-ipon pa para sa deposito upang makahanap ng isang bagay na angkop. At sa panahong iyon, magbabayad kami sa iyo ng upa. Tunay na upa, kahit anong tingin mo ay makatuwiran. Tiningnan ko silang dalawa, nakikita ang kalkulasyon sa likod ng mga mata ni Jessica, ang kahinaan sa postura ni Michael. Ang sagot ay hindi. Ang ngiti ni Jessica ay tumigas. Marites, maging makatuwiran. Hindi kami humihingi ng awa, magbabayad kami. Kami ay, mayroon kayong 14 na buwan upang makapag-ipon ng pera. Ano ang ginawa ninyo sa inyong kita sa lahat ng panahong iyon? Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Tumingin si Michael palayo. Ang ekspresyon ni Jessica ay tumigas. Hindi iyon problema mo. Kung gayon ang desisyon ko ay pinal, mayroon kayong 13 araw na natitira. Iminumungkahi kong gamitin ninyo ito ng produktibo. Biglang tumayo si Jessica.
Alam mo kung ano ang problema mo, Marites. Ikaw ay mapait. Ikaw ay mapait mula noong namatay si Robert at ibinubuhos mo ito sa amin. Hindi mo gusto ang pamilya sa paligid dahil gusto mong maging malungkot na balo, ang martir. Jessica, hinawakan ni Michael ang kanyang braso, ngunit hinablot niya ito. Hindi, kailangan niyang marinig ito. Nakaupo ka sa malaking bahay na ito, nang mag-isa, tinitipid ito tulad ng isang dragon na nagseselos. Ang iyong sariling anak ay nangangailangan ng tulong at mas gugustuhin mong itapon siya sa kalsada kaysa magpakita ng kaunting awa. Dahan-dahang tumayo ako, ang aking boses ay tahimik ngunit matatag. Isang ina na nakakakilala ng manipulasyon. Isang ina na hindi makokontrol o mabubuli. Isang ina na alam na ang pagpapahintulot sa mapanirang pag-uugali ay hindi pag-ibig. Ito ay pinsala. Mapaminsalang pag-uugali. Ang tawa ni Jessica ay matalim, malupit. Humingi kami ng ambag mo sa mga gastos sa bahay. Hindi iyon manipulasyon, iyon ay katotohanan. Ngunit hindi mo matanggap ang ideya na hindi ka na ang may kontrol. Ikaw ay isang matandang babae na kumakapit sa kapangyarihan at iyon ay nakakaawa. Tama na iyan. Sa wakas ay nahanap ni Michael ang kanyang boses. Jessica, tigilan mo na. Bakit? Kailangan niyang marinig ang katotohanan. Tingnan mo siya, Michael. Halos 70 na siya. Gaano pa katagal sa tingin niya ang kaya niyang pamahalaan ang lugar na ito nang mag-isa? Ano ang mangyayari kapag siya ay natumba at nabali ang kanyang balakang? Kapag talagang nagsimulang lumala ang kanyang memorya? Mas kailangan niya tayo kaysa kailangan natin siya at masyado siyang mayabang para aminin ito. Naglakad ako papunta sa pintuan sa harap at binuksan ito. Lumabas kayo. Ano? Si Jessica ay kumislap. Lumabas kayo sa bahay ko ngayon, pareho kayo. Iimpake ninyo ang inyong mga pangunahing pangangailangan ngayong gabi. Maaari kayong bumalik na may escort ng pulis para kunin ang iba pa sa araw, ngunit gusto kong umalis na kayo ngayon. Hindi mo lang basta-basta pwedeng paalisin kami sa kalagitnaan ng gabi. Sumigaw si Jessica. Illegal yan. Sa katunayan, binigyan kayo ng tamang abiso. Ngayon kayo ay trespasser. Umalis kayo o tatawagan ko ang pulis. Kayo ang pumili. Mukhang nag-aalangan, natatakot si Michael. Ma'am, please. Pinili mo siya. Sabi ko, tumitingin sa aking anak. Paulit-ulit, pinili mo siya. Tumayo ka lang habang nilalait niya ako. Tinatakot ako. Sinusubukang nakawin ang aking tahanan. Hindi mo pwedeng tawagin akong ma'am sa malambing na boses na iyon at asahan na ako ay babagsak. Umalis kayo. Hinablot ni Jessica ang kanyang bag. Ang kanyang mukha ay nababaluktot sa galit. Hindi pa ito tapos. Akala mo nanalo ka? Idedemanda ka namin para sa illegal eviction. Sasabihin namin sa lahat sa bayang ito kung ano ka talaga. Gagawin mo ang kailangan mong gawin at gagawin ko rin. Paalam, Jessica. Sa wakas ay umalis sila, si Michael, na nagbibigay ng isang huling desperadong tingin sa likuran. Sinarado ko ang pinto sa likuran nila, nilock ito at tumayo sa biglaang katahimikan ng aking bahay. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ang aking puso ay tumitibok, ngunit nagawa ko ito. Tumayo ako ng matatag. Naprotektahan ko ang aking sarili. Tinawagan ko si Susan kaagad. Umalis na sila. Malamang babalik sila para sa kanilang mga gamit, ngunit umalis na sila. Ma'am, okay ka lang ba? Ligtas ka ba? Okay lang ako. Mas mabuti pa kaysa okay. Malaya ako. Tinawagan ko si Mr. Lawrence pagkatapos, nag-iwan ng mensahe tungkol sa mga kaganapan ngayong gabi. Pagkatapos ay tinawagan ko si Carol na nag-alok na dumating kaagad. Tinanggihan ko. Kailangan ko ng gabing ito ng mag-isa. Kailangang umupo sa sarili kong bahay, sa sarili kong espasyo, at maramdaman ang bigat ng aking nagawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, natulog ako ng mahimbing, mapayapa, nang walang takot sa kung ano ang maaaring mangyari habang ako ay mahina. Bumalik sina Michael at Jessica 3 araw pagkatapos na may kasamang pulis at moving truck. Inaasahan ko ito. Pinayuhan ako ni Mr. Lawrence tungkol sa tamang pamamaraan. Nananatili akong kalmado, magalang, idinodokumento ang lahat gamit ang kamera ng aking telepono.
Ang pulis, isang batang babae na nagngangalang Ramirez, ay nagsalita sa akin ng may paggalang. Ma'am, may karapatan silang kolektahin ang kanilang mga gamit. Handa ka bang payagan iyon? Siyempre, mayroon akong listahan ng kanilang mga gamit. Wala nang iba pa ang aalis sa bahay na ito. Nanikip ang mga mata ni Jessica. Isang listahan, inimbentaryo mo ang aming mga gamit. Idinokumento ko ang lahat sa bahay na hindi akin, standard procedure sa isang eviction. Iniload nila ang kanilang mga gamit sa tense na katahimikan. Si Michael ay mukhang natalo, nasira. Si Jessica ay mukhang mamamatay tao. Nang matapos sila, lumingon si Jessica kay Officer Ramirez. Gusto kong mag-file ng report, elder abuse. Ang babaeng ito ay nagpapakita ng mga senyales ng demensya at ang kanyang anak ay minanipula siya upang paalisin kami para makuha niya ang lahat ng mana. Naramdaman ko ang isang lamig, ngunit inihanda ako ni Mr. Lawrence para dito. Kumuha ako ng folder mula sa aking bag. Dala ko ito saan man sa loob ng ilang araw. Officer, meron akong dokumentasyon dito mula sa aking manggagamot na nagpapatunay sa aking mental competency na nasuri 3 linggo lamang ang nakalipas. Mayroon din akong dokumentasyon ng mga demand na ginawa ng aking anak at manugang kabilang ang kanilang kinakailangan na magbayad ako ng upa sa aking sariling tahanan, ang kanilang mga pagtatangka na ma-access ang aking impormasyong pinansyal ng walang pahintulot at ang kanilang mga banta na magpetisyon para sa guardianship. Ang mga divorce papers ay dumating sa aking bahay 6 na linggo pagkatapos. Si Michael ang nakalista bilang tatanggap, ngunit sila ay naipasa mula sa kanyang huling kilalang address na naging kanyang sasakyan. Namumuhay siya sa kanyang sasakyan sa loob ng 2 linggo pagkatapos siyang paalisin ni Jessica sa murang motel na tinutuluyan nila nang maubos ang kanilang pera. Si Susan ay hindi sinasadyang binuksan ng sobre, iniisip na ito ay para sa akin. Tinawagan niya kaagad. Mom, nagdi-divorce sina Michael at Jessica. Alam mo ba? Hindi. Ngunit hindi ako nagulat. Ang kanilang relasyon ay itinayo sa kasakiman, hindi sa pag-ibig. Tanggalin ang motibasyon ng pera at wala nang natira. Mayroon pang iba. Si Jessica ay tila umalis sa estado at Michael, si Susan ay tumigil. Nagtatanong siya kung maaari kanyang tawagan para lang mag-usap. Hindi siya humihingi ng pera o anumang iba pa, gusto lang niyang mag-usap. Umupo ako doon ng mahabang panahon. Hindi pa. Marahil isang araw, ngunit hindi pa ngayon. Masyadong sariwa ang sugat. Ngunit ang universo ay hindi pa tapos kay Michael at Jessica. Si Carol, na may talento sa pakikinig ng lokal na chismis, ay nagbigay sa akin ng impormasyon sa isang kape isang umaga. Si Jessica ay natanggal sa trabaho, sabi ni Carol. Malinaw na nalaman ng kanyang boss ang tungkol sa kaso sa korte. May nagpadala sa kanya ng mga kopya ng mga filing, mga alalahanin tungkol sa embezzlement. Nagsagawa sila ng audit at nakakita ng mga discrepancies sa kanyang mga expense reports. Hindi malaki, ngunit pare-pareho. Pinupading niya ang kanyang mga gastos, inaangkin ang mga personal na pagbili bilang mga gastos sa negosyo. Tinanggal siya dahil doon. Tinanggal siya at hinahabol nila ang legal na aksyon. Hindi na siya makakakuha ng trabaho sa kanyang larangan. Mabilis na kumakalat ang salita sa mga corporate accounting circles. Huling narinig ko, bumalik siya sa lugar ng kanyang mga magulang sa Idaho. Hindi sila masaya. Alam nila ang ginawa niya sa iyo at sila ay nahihiya. Hindi ko naramdaman ang kasiyahan sa pagbagsak ni Jessica, ngunit hindi rin ako nakaramdam ng simpatya. Ginawa niya ang kanyang mga desisyon. Ang sitwasyon ni Michael ay mas komplikado. Pagkatapos ng pag-finalize ng divorce, nawala rin ang sarili niyang trabaho. Hindi dahil sa misconduct, kundi dahil sa mga issue sa performance. Ang stress ng lahat ay sumira sa kanyang focus. Gumugol siya ng mga linggo na naninirahan sa kanyang kotse, masyadong mayabang para humingi ng tulong, masyadong nahihiya na harapin ang sinumang nakakaalam ng kanyang ginawa. Sa wakas, nilunok niya ang kanyang pagmamataas at tinawagan si Susan. Tinulungan siya nitong makahanap ng isang maliit na studio apartment at isang trabaho sa warehouse logistics. Walang glamour, ngunit tapat na trabaho.
Ginawa niya ito nang hindi sinasabi sa akin, ginagalang ang aking pangangailangan para sa espasyo at oras. Samantala, ang aking buhay ay nagbago sa mga paraang hindi ko inaasahan. Ang bahay ay parang akin muli. Nilinis ko ang bawat silid, tinatanggal ang mga bakas ng presensya ni na Michael at Jessica. Pininturahan ko ulit ang guest room, maliwanag na dilaw, masaya at mainit. Pinalitan ko ang mga kurtina na kanilang nadumihan, inayos ang pinto ng aparador na kanilang sinira, ibinalik ang bawat espasyo sa paraang pinanatili namin ito ni Robert. Si Carol ay nagpakilala sa akin sa isang widows support group na nagpupulong linggo-linggo sa community center. Noong una ay nag-aatubili ako, iniisip na hindi ko ito kailangan, ngunit ang mga babae doon ay nakakaintindi ng pagkawala, nakakaintindi ng pagtataksil ng pamilya. Marami sa kanila ang may sariling mahirap na mga anak, nakakaintindi ng lakas na kinakailangan upang tumayo ng mag-isa. Si Patricia ay nakaligtas sa 3 taon ng kanyang anak na nagnanakaw mula sa kanya bago siya nag-file ng charges. Ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko, sabi niya sa akin. Ngunit iniligtas nito ang ating mga buhay. Minsan, ang pag-ibig ay nangangahulugang pagsasabi ng hindi, nangangahulugang protektahan ang iyong sarili muna. Nag-volunteer ako ng mas madalas sa library. Sumali ako sa isang book club. Kumuha ako ng watercolor painting class sa senior center. Isang bagay na palagi kong gustong subukan, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng oras noong buhay si Robert. Kapag busy ako sa pagiging asawa, ina, ang suporta para sa lahat ng iba pa. Si Susan ay mas madalas dumalaw, nagdadala ng kanyang mga anak. Ang aking mga apo ay pumuno sa bahay ng ingay at tawa. Gumawa kami ng cookies sa kusina, naglaro kami ng board games sa sala. Alam nila ng bahagya na si Uncle Mike ay gumawa ng ilang mga pagkakamali, ngunit hindi ko sila pinahirapan ng mga detalye. Iyon ay sa pagitan ng mga matatanda. Tinulungan ako ni Mr. Lawrence na i-update ang aking mga trust documents, ginagawang airtight ang lahat. Si Susan na ngayon ang pangunahing benepisyaryo. Si Michael ay nananatili sa trust, ngunit may mahigpit na mga kondisyon. Matatanggap lamang niya ang kanyang bahagi pagkatapos maipakita ang 8 taon ng financial responsibility, walang contact kay Jessica at pagkumpleto ng family therapy. Binibigyan mo siya ng daan pabalik, obserbasyon ni Mr. Lawrence. Binibigyan ko siya ng pagkakataon na kitain muli ang kanyang nawala. Kung tatanggapin niya ito ay nakasalalay sa kanya. Ang huling piraso ng aking tagumpay ay dumating ng hindi inaasahan. Isang kapitbahay, si Mrs. Patterson, ay lumapit sa akin sa grocery store. Margaret, narinig ko ang nangyari sa iyong anak. Gusto kong malaman mo na sa tingin ko ay napakalakas mo. Ang kapatid ko ay dumaan sa isang bagay na katulad nito at wala siyang lakas na lumaban. Nawala sa kanya ang lahat, ikaw ay hindi. At hinahangaan ko iyon. Ang iba ay umalingaw-ngaw sa sentimiento. Ang kwento ay kumalat sa aming maliit na komunidad, hindi bilang chismis, kundi bilang isang cautionary tale at isang inspirasyon. Ang iba pang mga may-ari ng bahay na matatanda ay kumonsulta sa kanilang sariling mga abogado, nag-update ng kanilang mga estate documents, pinrotektahan ang kanilang sarili. Hindi sinasadyang naging tagapagtaguyod ako, isang boses para sa mga hindi makapagsalita na minamanipula at kinokontrol ng mga miyembro ng pamilya na pinagkakatiwalaan nila. 6 na buwan pagkatapos ng pagdinig sa korte, nag-host ako ng Thanksgiving dinner. Dumating sina Susan at ang kanyang pamilya. Sumama si Carol kasama si Patricia mula sa support group at 2 pang babae na aking naging kaibigan. Pinuno namin ang aking dining room, ang aking mesa ng pagkain at tawa at tunay na init. Wala si Michael doon, ngunit ang pinto ay hindi nakalock ng permanente. Sa ngayon lang, nanalo ako ng higit pa sa isang legal na laban. Napanumbalik ko ang aking dignidad, ang aking kalayaan, ang aking pakiramdam ng sarili. Napatunayan ko na ang edad ay hindi nangangahulugang kahinaan, na ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang maging biktima. Napanumbalik ko ang aking buhay. Lumipas ang 1 taon at ang aking buhay ay ganap na nabago. Naging 17 ako kasama ang 50 kaibigan na nagdiriwang sa aking namumulaklak na hardin.
Nagsasalita ako buwan-buwan sa senior center tungkol sa elder financial protection. Ang aking mga watercolor painting ay nabenta sa mga fundraising. Naglakbay ako papuntang Maine kasama si Susan. Ang aking bahay ay naging isang gathering place na puno ng tunay na tawanan. Si Michael ay dahan-dahang nagre-rebuild, nagtatrabaho ng tuloy-tuloy, dumadalo sa therapy, nagpapadala siya ng mga card. Nagsisisi ako, mahal kita. Itinabi ko sila sa isang drawer, hindi nakalimutan, hindi pa napatawad, ngunit hindi rin sarado. Bumagsak ang buhay ni Jessica. Bumalik siya sa Idaho, kung saan ang kanyang mga magulang na dismayado ay halos hindi siya tinatanggap. Ang kanyang kaso ng embezzlement ay sumira sa kanyang ipon, natanggal at na-blacklist. Nagtrabaho siya bilang cashier, isang nakakahiyang pagbagsak. Ang divorce ay pabor kay Michael. Nagbabayad siya ng spousal support. Ang kanyang mga post ng biktima sa social media ay malubhang nag-backfire nang ibahagi ng mga tao ang katotohanan. Samantala, umupo ako sa aking hardin na nagpipinta ng mga rosas, napapalibutan ng sikat ng araw at huni ng ibon. Ako ay malaya. Ako ay ligtas. Napanumbalik ko ang aking buhay. Sinasabi nila na ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Ngunit natutunan ko ang buong kasabihan ay ang dugo ng tipan ay mas makapal kaysa sa tubig ng sinapupunan. Ang pamilya na iyong pinipili ay maaaring mas malakas kaysa sa pamilya kung saan ka ipinanganak. Ibinabahagi ko ang kwentong ito dahil may kailangang makarinig nito. Marahil ay nahaharap ka sa isang bagay na katulad nito. Marahil ang isang tao na mahal mo ay minamanipula. Marahil ay natatakot kang ipagtanggol ang iyong sarili dahil sila ay pamilya at ang pamilya ay dapat na sagrado. Ngunit narito ang natutunan ko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng iyong dignidad bilang bayad. Ang tunay na pamilya ay hindi nagbabanta o nananalamin. Ang pagprotekta sa iyong sarili ay hindi pagtataksil, ito ay kaligtasan. I-document ang lahat, alamin ang iyong mga legal na karapatan, bumuo ng isang support system sa labas ng pamilya, kumonsulta sa mga profesional, huwag mahiyang humingi ng tulong, at higit sa lahat, unawain na ang pagsasabi ng hindi sa pang-aabuso ay hindi malupit. Ito ay kinakailangan. Ano ang gagawin mo sa aking sitwasyon? Lalaban ka ba o susuko ka para mapanatili ang kapayapaan? Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin, ang iyong mga kwento, ang iyong payo para sa iba na nahaharap sa mga katulad na sitwasyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Mag-subscribe kung ang kwentong ito ay tumagos sa iyo. Ibahagi ito sa isang taong maaaring kailanganin itong marinig. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Tandaan, hindi ka kailanman masyadong matanda upang ipagtanggol ang iyong sarili. Hindi ka kailanman masyadong matanda upang mabawi ang iyong buhay. Ang iyong lakas ay mas malaki kaysa sa iyong nalalaman.